So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1109 spoiler. Talagang patindi nga ng patindi ang mga nangyayari sa Egghead Island. Meron na naman ng mga darating at talagang hindi nga natin akalaing mangyayari ito. So syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1109 at bali wala pa nga tayong title as of now. At bali ayun, magkakaroon nga raw muli tayo ng mini story. I think ito nga yung nakikita natin sa cover page. At dito nga raw sa chapter na to, makikita natin ang Wano Kuni, kung saan ang Onigashima nga, lumulubog sa dagat na parang Titanic. So matagal-tagal nga tayong hindi nagkaroon ng update sa Wano at anong nga kaya ang balita sa mga karakter doon tulad ni Yamato, ni Momonosuke at ang mga Scabards. At especially kung namatay nga rin ba talaga si Kaido. Alam nga natin nakuta niya ang Onigashima at nilamon na nga talaga ito ng dagat. So hopefully magtuloy-tuloy nga lang ang cover story ito dahil sa alam naman natin na talagang kasama nga ito sa kwento. So nagsimula nga raw ang chapter sa ginawang pre-recorded message ni Dr. Vegapunk sa buong mundo. At sinabi niya nga na meron nga lang daw ilang minuto ang mga tao para ihanda ang Denden Mushi para makita yung mensahe niya. At dahil nga dyan, ipinakita nga raw ang iba't ibang tao sa mundo at naghanda nga sila para sa sasabihin na yan ni Dr. Vegapunk. At kasama nga raw sa makikita natin si Bibi, si Morgan at si Wapol. So yun gaya ng inaasahan natin, talagang makikita nga ng lahat ng tao sa mundo via Denden Mushi ang sasabihin ito ni Dr. Vegapunk. At siguradong lahat nga magiging interesado dahil sa alam naman natin na kilala nga si Dr. Vegapunk sa buong mundo dahil siya nga ang pinaka-genius na scientist. Magkakaroon tayo ng update kay Bibi, Morgan at Wapol. Nung last time nga alam natin na malapit na sila sa Egghead Island. Maaring dumating nga talaga sila sa isla at makasama nga ng mga Straw Hat papunta sa Elbap. Makikita nga rin daw natin ang mga Gorosei at napatanong nga raw ang mga ito kung saan ba binabroadcast ang mensaheng yon. So sa lahat nga ng tao sa mundo talagang sila nga yung ayaw na ayaw mangyari ito. Siguradong taranta nga sila dahil basically pag na-broadcast nga ang mensahe ni Dr. Vegapunk bilang na nga yung araw nila para mamuno sa mundo. Anyway, eto na, cut na nga muli sa Egghead Island kung saan nagpapatuloy nga ang napakatinding laban. Matatandaan sa nakarang chapter na nag-2v1 na nga ang laban. Hinawakan na nga ng sabay ng Giant Luffy si Admiral Kizaru at ang Gorosei na si Saturn. Nakita nga natin yung matinding galit sa mata ni Luffy dahil sa mga nangyari kay Dr. Vegapunk at sinabi niya nga na talagang hindi niya bibitawan ng dalawa. At nakita nga natin na mula sa ataking yun ni Luffy talagang duguan si Kizaru. Pero dito nga sa spoiler sinasabing nagawa pa nga rin daw maka-atake ng Admiral in multiple ways. So hindi pa nga malinaw kung paano siya naka-atake pero talagang pumapalag nga siya kay Luffy. Pero yung mga atake nga yun na binitawan ni Kizaru talagang inilagan lamang ni Luffy. At kasabay nga raw niyan talagang nagtataka si Luffy kung bakit ba hindi nagkakaroon ng damage si Saturn. So alam na nga nating lahat ito at talagang magtataka nga yang si Luffy dahil sa balot na nga lagi ng haki yung mga atake niya sa Gear 5. Pero talagang napakatindi nga ng regeneration ability ni Saturn dahil sandali pa nga lang at wala na uli siyang damage. At sa mga puntong araw na yan hawak pa nga rin daw ni Luffy si Saturn at si Kizaru. Kaya ginamit niya nga ang ataking Dawn Symbols, pinompiang niya nga ang dalawa at itinapon nga ang mga ito. So grabe nga yung ataking niya ni Luffy at talagang pang Looney Tunes yung galawan niya. So wala nang nabanggit dito sa spoiler kung ano bang nangyari kay Kizaru. Siguradong napakatindi ng damage sa kanya. Pero talagang napakatindi nga ng Gorosei na si Saturn dahil sa talagang wala nga itong damage at nakabalik nga lang daw ito para muling lumaban. Ngayon,